ay isang junior CIA agent na kilala rin bilang isang housekeeper, isang agent na naatasan sa pagpapatakbo ng isang safe house kung sakaling may operasyon. Pagkatapos ng maikling bakasyon kasama ang kanyang kasintahan na si Anna, bumalik si Matt sa Cape Town upang ipagpatuloy ang kanyang tungkulin, ngunit pagkatapos ng isang taon ng pagbabantay sa safe house nang walang anumang bisita, nadismaya siya sa kanyang posisyon at sa kanyang kawalan ng karanasan sa field. Dahil dito, nakipag-usap siya sa kanyang superior na si David Barlow tungkol sa isang promotion. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Barlow na dahil sa kanyang kakulangan ng karanasan sa field, hindi siya kwalipikado para sa posisyon, at kailangan nila ng isa pang 4 na buwan ng housekeeping mula sa kanya hanggang sa suriin nila ang kanyang file. Nakiusap si Matt kay Barlow na kausapin ang direktor na si Whitford sa ngalan niya, at pumayag si Barlow ngunit wala siyang maipapangako. Sa ibang lugar sa South Africa, ang dating CIA Black Ops agent na naging international criminal na si Tobin Frost, ay nakikipag-ugnayan sa isang buyer upang makipagpalitan ng encrypted device. Nakipagpulong si Frost sa kanyang kliyente, na lumalabas na isang rogue MI6 agent na si Alec Wade. Ipinakita ni Alec kay Frost ang drive na naglalaman ng mga pangalan, petsa at detalye ng mga transaksyon, at nagbabala kung gaano ito kapanganib para sa kanilang dalawa. Gayunpaman, walang pakialam si Frost at sinabi kay Wade na kukunin niya ang kanyang bayad. Hindi nagtagal, nagtungo si Frost sa restroom stall kung saan inilipat niya ang impormasyon mula sa drive papunta sa isang chip, pagkatapos ay itinusok ang chip sa kanyang hita. Samantala, isang lalaki na nagmamanman kay Frost mula sa bar, ang nagsimulang lumapit sa banyo. Narinig ni Frost ang pagpasok ng lalaki sa banyo, kaya inatake at pinatumba niya ito. Paglabas ni Frost ng banyo, lumapit siya sa isa pang itim na lalaki sa restaurant, at pagkatapos ay inabutan siya ng pera. Sa labas, nakita ng isang sniper ang figura ni Frost na lumabas sa restaurant at pinaputokan siya sa kalye. Tiningnan ng isang batang lalaki ang kanyang mga bulsa, ngunit sumenyas siya sa lalaki na wala siyang nakita. Samantala, ang totoong Frost ay pinangunahan si Wade at tinutukan siya ng baril sa likod, naghihinala na siya ang nag-set up sa kanya, ngunit itinanggi ito ni Wade. Sumakay ang dalawa sa kanyang sasakyan at papaalis na sana sila, nang biglang barilin si Wade at namatay, kaya napilitan si Frost na itigil ang sasakyan. Mabilis siyang lumabas ng sasakyan at pumasok sa isang crowd ng mga nagpoprotestang tao, ngunit sinuri ng mga lalaki ang mga tao na nakalabas ang kanilang mga armas. Nakita nila si Frost na pumasok sa isang palengke at mabilis na tumakbo sa maraming tao para puntahan siya. Gayunpaman, nagpaputok si Frost, na naging sanhi ng pagpanik ng mga tao at pagbigay sa kanya ng head start. Bago pa makalayo, na-realize ni Frost na napapalibutan na siya sa kalye. Sa sandaling yun, nakita ni Frost ang American Consulate sa kabilang kalye, at mabilis na itinapon ang kanyang mga pekeng passport at baril bago sumugod sa konsulado. My name is Tobin Frost. Na labis na ikinadismaya ng mga lalaki. Samantala, naalerto ang CIA headquarters sa Langley nang malaman nilang nasa kustodiya si Frost, at nagtataka si Deputy Director Harlan Whitford kung bakit siya lumitaw pagkatapos ng 9 na taon. Tinalakay niya ang background ni Frost, kung saan ibinunyag niya na si Frost ay na-recruit noong 1984, at siya ang kanilang pinakamahusay na intelligence officer at expert manipulator ng mga human asset. Sa tingin ni Barlow ay dapat nilang tanungin si Frost ngayon bago pa siya makabalik sa lupain ng US, at ipinaalam sa kanila ng senior agent na si Catherine Linklater, na nag-organisa siya ng interrogation team na darating sa Johannesburg sa loob ng 2 oras. Samantala, si Matt ay board na board sa safe house, nang marinig niyang tumunog ang telepono. Nagmamadali siya dito at nalaman na meron siyang unang check-in pagkatapos ng maraming buwan. Habang naghahanda, nakatanggap siya ng tawag mula kay Anna, na walang ideya sa kanyang totoong trabaho, at ipinaalala sa kanya ang kanilang date ngayong gabi. Ngunit sinabi sa kanya ni Matt na meron siyang ilang huling minutong meeting, at sinabi sa kanya na sa palagay niya ay maaaring malate siya. Pagkatapos ay makikita natin ang isang CIA extraction team na dumating sa Cape Town, at hindi nagtagal ay huminto sa konsulado upang ihatid si Frost sa safe house. Nakakuha si Matt ng security briefing tungkol sa asset, at na-realize niyang hindi ito ordinaryong tao. Hindi nagtagal, dumating na ang extraction team na pinangungunahan ni Agent Kiefer. Sabik na nanonood si Matt habang dinadala nila si Frost, at nakilala siya ni Matt sa kanyang katanyagan bilang isang napakadelikadong tao.
Ipinapatay ni Kiefer kay Matt ang mga kamera sa silid para sa kanyang interogasyon, at na-realize ni Matt na gagawin nila ang mga bagay sa maruming paraan. Inutos ni Kiefer na malaman kung bakit nasa South Africa si Frost at ang lahat ng tungkol sa kanyang mga operasyon, ngunit ang cool na si Frost ay malamig lang na tumingin sa kanya. Itinali ng mga lalaki si Frost sa kanyang upuan at sinimulang pahirapan siya, habang si Matt naman ay nahihirapang panoorin kung ano ang nangyayari. Nakaligtas si Frost sa unang round ngunit tumawa lang siya kay Kiefer. How long was that? Dahil dito, muling winoterboard ng mga lalaki si Frost, ngunit tiniis niya itong muli. Nang humingi si Kiefer ng patalim, naputol ang linya ng kuryente sa safe house. Nagsimulang tumunog ang mga alarma, kaya si Kiefer at ang kanyang mga tauhan ay nagmamadaling kinuha ang kanilang mga sandata at pumwesto na, nang makita nila ang 12 armadong lalaki na papalapit sa safe house. Si Matt, na naipit sa gitna nito, ay binunot ang sarili niyang baril at naghanap ng silid na mapagtataguan. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng safe house, at ang mga CIA agent ay na-stun sa mga flash grenade. Nagkaroon ng matinding gunfight, at ang mga ahente ay napilitang umatras laban sa mga armadong lalaki. Sa loob ng kanyang silid, si Frost ay binabantayan ng isang batang si Agent Miller. Tinuya niya ito sa pamamagitan ng pagsabi sa kanya na nasa totoong mundo na siya ngayon, ngunit tumugon lang si Miller na yakang-yaka nila ito. Sa labas, si Kiefer at ang kanyang mga tauhan ay pinagbabaril, kaya tumawag sila kay Miller para humingi ng backup. Ibinigay ni Miller ang mga susi ni Frost kay Matt, at iniwan siyang in charge upang magbantay. Kabadong-kabado si Matt, ngunit sinabihan lang siya ni Frost na huminahon, at ilagay na ang isang bala sa chamber. Ipinaalala sa kanya ni Frost na nasa kanya ang mga susi at tungkulin niyang protektahan ang house guest, ngunit gusto lang ni Matt na mag-isip. Tick-tock, tick-tock, tick-tock. Shut up. Let me think. The clock is ticking. Pagkatapos ay tumingin siya sa labas, para lang makita si Kiefer na pinagbabaril ng isa sa mga armadong lalaki, at na-realize niyang wala na siyang choice kundi ilipat si Frost. Pagkatapos ay sinimulan ng suriin ng gunman ng safe house at naabutang walang laman ang interrogation room. Sina Matt at Frost ay nakatakas sa isang nakatagong pinto papunta sa kalye. Pinahinto ni Matt ang isang sasakyan habang tinututukan ito ng baril, at pinilit si Frost na pumasok sa trunk bago nagmamadaling umalis. Nakita sila ng mga lalaki na mabilis na tumatakas, at sinimulan silang habulin. Habang nagpapanik, tumawag si Matt sa ops center, at sinabi sa kanila na patay na ang lahat. Ang kanyang tawag ay transfer sa CIA headquarters, at sinabi niya sa kanila kung ano ang nangyari at ang kanyang mga plano na magtungo sa konsulado. Hiningi ni Catherine ang mga satellite feed, ngunit tinanggihan ito ng National Recon. Maingat na sinabi ni Whitford kay Catherine na bigyan sila ng ilang oras. Dahil dito, sinabi niya kay Matt na huwag pumunta sa konsulado, bagkus ay dalhin si Frost sa isang ligtas na lugar, at kumonekta muli at 1800 hours. Hindi nagtagal, naabutan na ng mga armadong lalaki si Matt at sinimulang banggain at pagbabarilin ang sinasakyan nila. Dahil dito, ibinangga niya ang isang sasakyan sa isang construction site, ngunit ang isa ay mainit na bumubuntot sa kanya at malapit ng makahabol. Samantala, naghahanap si Frost ng paraan para makalabas sa trunk, habang tinitiis ang mga banggaan at iniiwasan ang mga bala. Ang habulan ay humantong sa isang highway, at itinulak ni Matt ang sasakyan sa limit nito. Kalaunan, naabutan sila ng mga armadong lalaki at pinaulanan ng mga bala ang sasakyan, ngunit tumalon si Matt sa gilid na daan patungo sa paparating na trapiko, na iniwan ang mga humahabol na maipit sa traffic. Habang nagpapatuloy si Matt, sa wakas ay nakawala na si Frost mula sa trunk at inatake si Matt. Sinubukan ni Matt na gumanti at sa mabilis na pag-iisip, isinuot niya ang kanyang seatbelt bago nagmaneho papunta sa isang parking garage, na ipinadala si Frost para sumalpok sa windshield. Pagkatapos ay lumabas si Matt at tinutukan ng baril si Frost, sinusubukang habulin ang kanyang hininga at makapag-isip ng paraan. Samantala, sina Whitford, Catherine at Barlow, ay nagsusumikap upang makahanap ng paraan upang mailabas sina Matt at Frost sa South Africa, ngunit ang lahat ng kanilang mga koponan ay hindi available. Sinabi sa kanila ni Barlow na si Matt lang ang meron sila sa puntong ito, kaya hiniling ni Whitford ang isang buong report tungkol sa kanya. Sa lalong madaling panahon, nakuha nila ang file ni Matt, ngunit hinila rin nila ang file ni Anna,
at nagpadala si Catherine ng isang surveillance team sa kanyang apartment. Samantala, nagnakaw si Matt ng isang sasakyan mula sa parking lot at pinilit si Frost na ipagmaneho sila. Sa sandaling yun, sa wakas ay nagpakilala na sila sa isa't isa, at sinabi sa kanya ni Frost kung gaano ito ka-intense para sa kanyang kaarawan bilang isang housekeeper. Alam niyang plano ni Matt na sundin ang protocol ng ahensya at dalhin sila sa isa pang safe house, ngunit hinimok niya ito na isaalang-alang kung ano ang nangyari sa unang safe house. Ang sinumang sumugod sa secured na lokasyon ng CIA ay siguradong nakakuha ng impormasyon mula sa isang tao sa itaas, na nangangahulugan na si Matt at ang kanyang kasintahan na si Anna, ay magiging target din at gagawing scapegoat kung sakali mang may mangyaring masama. They're gonna put their arm around you and tell you things like, you did a decent job, son. We'll take it from here. That's when you know you're screwed. Sa kabilang banda, naghihinala rin si Whitford na merong traidor sa loob ng CIA, at kinwestiyon ni Barlow ang kredibilidad ng extraction team ni Catherine. Pagkatapos ay makikita natin ang leader ng mga mersenaryo, si Vargas, na nakikipag-usap sa kanyang employer, na nagpaalala sa kanya na hindi siya makakatanggap ng bayad kapag hindi nila nakuha ang mga data. Kalaunan, dinala ni Matt si Frost sa isang apartment at tiniyak na naka-handcuff siya, bago lumabas para makapag-isip. Tinawagan niya si Anna, na nag-aalala dahil hindi niya ito nakikita, ngunit sinabi sa kanya ni Matt na meron lang emergency sa kanyang opisina. Itinuro niya sa kanya na tumingin sa labas, kung saan nakita niya ang isang police car, kaya sinabihan siya ni Matt na manatili sa isang kaibigan ng ilang araw hanggang sa humupa na ang lahat. Pagkatapos ay bumalik na siya kay Frost, na narinig ang kanyang pag-uusap at sinabi sa kanya na walang puwang para sa isang tunay na relasyon sa linya ng kanyang trabaho. Sa halip na patulan ito, gustong malaman ni Matt kung ano ang pakay ng mga mersenaryo, ngunit patuloy na sinabi sa kanya ni Frost na ang kanyang pagsisinungaling kay Anna ay patuloy na madaragdagan, at sa huli, iiwan siya nito. Nang dumating na ang 1800 hours, nakipag-usap si Matt sa kanyang superior na si Barlow, na sinabi sa kanya na magiging mag-isa siya sa susunod na 12 oras, ngunit nakahanap sila ng isa pang safe house sa labas ng lungsod, at nagbigay din ng mga direksyon upang makuha ang GPS device na naglalaman ng lokasyong ito. Tinanong sila ni Matt kung paano natagpuan si Frost, ngunit sinabi sa kanya ni Barlow na tinitingnan pa nila ito sa ngayon. Pagkatapos nito, nagtungo na sina Matt at Frost sa isang abalang stadium kung saan matatagpuan ang GPS device sa isang locker. Sinabi sa kanya ni Frost na may oras pa siyang lumayo, ngunit tumanggi si Matt. Ilang sandali pa, nagtungo na ang dalawa sa stadium, kung saan kinuha ni Matt ang GPS device, at pagkatapos ay naglakad na sila patungo sa sasakyan. Ngunit nang hindi inaasahan, nagsimulang sumigaw si Frost para humingi ng tulong, kung saan iginiit niyang dinudukot siya, na umalerto sa ilang pulis sa malapit. Sinubukan ni Matt na kausapin ang mga pulis, inilabas pa ang kanyang baril, ngunit itinumba siya ng mga pulis at inaresto siya. Si Matt ay nahiwalay kay Frost, at dinala sa police station. Pagdating doon, sinabi sa kanila ni Matt na isa siyang pulis. Nalaman din ni Matt na dinala si Frost sa infirmary, ngunit hindi nagtagal ay nakita nilang nakahandusay na ang mga infirmary staff. Nang makita ni Matt si Frost sa mga kamera, wala siyang naging ibang choice kundi atakihin ang mga pulis na nagbabantay sa kanya. Nang makalaya, kinuha niya ang kanyang backpack at ginamit ang police radio upang ilihis ang mga pulis at i-clear ang daan para sa kanya. Kalaunan ay nahanap niya si Frost, na nagbabalat kayo bilang isang security guard, kaya kinuha niya ang kanyang baril at sumigaw sa kanya na huminto. Nakita ng isang pulis si Matt at nagsimulang magpaputok sa madla, kung saan natamaan ang isang babae, kaya napilitan si Matt na magpaputok para tumigil siya. Pagkatapos ay muling hinabol ni Matt si Frost at nakita siyang pumunta sa isang sulok, ngunit nang pumunta siya para tingnan ito, tinambangan siya ni Frost at dinisarmahan siya. Napilitan si Matt na lumuhod, natatakot na mamamatay na siya, ngunit nagpaputok lang si Frost sa tabi niya. At sinabi sa kanya na mga profesional lamang ang mga pinapatay niya, bago biglang naglaho. Hindi nagtagal, nalaman ni Catherine na si Frost ay nasa Johannesburg upang makipagkita kay Alec Wade, ang traidor na MI6 agent, at ngayon ay iniisip na may ipinasa siyang impormasyon kay Frost. Nais malaman ni Whitford kung ano ito, at nagdemand din ng internal investigation kay Kiefer at sa kanyang koponan. Samantala, nakahanap si Matt ng banyo kung saan siya nagpalit at naglinis ng sarili. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya kay Barlow, kung saan sinabi niya sa kanya na nakatakas si Frost at kung paano niya itinumba ang isang pulis sa pagtatanggol sa sarili.
Gusto niyang magpatuloy sa pagtugis kay Frost, ngunit inutos ni Catherine na isuko niya ang kanyang sarili para sa debriefing sa konsulado. Pagkatapos ay dumating si Whitford sa linya, na nagsabi kay Matt na ginawa niya ang isang mahusay na trabaho, ngunit sinabi na sila na ang bahala mula dito. We'll take it from here. Nang marinig ito, naalala ni Matt na ito ang mga salitang binalaan siya ni Frost kapag hindi na nila siya kailangan. Kinilala ni Matt ang utos, ngunit iniwan siya nitong nag-aalala at may malalim na iniisip. Iniisip ni Catherine na si Matt ay isang corrupt o walang kakayahan, ngunit ipinaalala sa kanya ni Barlow na ang koponan niya ang nabigo sa safe house. Pagkatapos ay inutusan silang dalawa ni Whitford na pumunta ng personal sa Cape Town para hanapin si Frost. Samantala, makikita si Frost na inaalis ang chip sa kanyang katawan, at pagkatapos ay inilagay ito sa loob ng isang bag. Sa sandali ding yun, inahit niya ang kanyang ulo at kinunan ng litrato ang kanyang sarili. Sa kabilang banda, lihim na nagkita sina Matt at Anna, kung saan inamin ni Matt na nagsinungaling siya sa kanya at ibinunyag na din ang tungkol sa trabaho niya sa CIA. Nag-aalala siya para kay Anna at nais niyang umalis na siya, bago iniabot ang kanyang mga tiket sa Johannesburg. Nag-aalangan si Anna na pumunta, ngunit hinimok siya ni Matt at ipinaalala sa kanya kung gaano niya siya kamahal. Pagkaalis ni Anna, naalala ni Matt si Frost na sinusubukang magtungo sa isa pang bayan na tinatawag na Paro, at nag-login sa CIA database mula sa isang internet shop upang mahanap kung sino ang maaaring makatagpo niya doon. Naalerto ang CIA headquarters sa kanyang pag-login, at pinanood nila si Matt habang kinukuha niya ang profile ni Carlos Villar, isang document forger, ngunit nag-log off siya bago nila makuha ang kanyang report. Samantala, nakarating na si Frost sa Paro kung saan nakatagpo niya si Carlos, na ipinakilala siya sa kanyang pamilya. Pagkatapos ay pinagsaluhan ng dalawa ang isang bote ng alak. Hindi nagtagal, iniabot ni Frost kay Carlos ang chip, na inaccess niya sa kanyang computer. Doon, nakita nila ang mga transaksyon sa mga ahensya kabilang ang CIA, at plano ni Frost na gamitin ito para yumaman. Habang nasa eroplano patungong Cape Town, iniisip ni Catherine na sinusubukan ni Matt na tumakas sa bansa, ngunit sinabi sa kanya ni Barlow na kilala niya si Matt at alam niyang sinusubukan niyang gawin ang tama. Samantala, makikita si Matt na tinatrap ang lokasyon ni Carlos. Sa loob, nakumpleto na ni Carlos ang mga dokumento ni Frost. Binalaan niya si Frost na wag itong gawin, ngunit bigla siyang binaril. Lumalabas na ito si Vargas at ang kanyang mga tauhan, at si Matt, na narinig ang putok ng baril, ay nagmamadaling pumunta sa pinangyarihan. Pinatay ng mga tauhan ni Vargas ang asawa ni Carlos, at kalaunan ay binaril din siya. Sa kabutihang palad, nakatakas si Frost sa bubong sa ilalim ng heavy gunfire, habang nakikipagpalitan ng mga bala sa mga mersenaryo. Nakita siya ni Matt, pinatay ang isang shooter, bago tumalon sa isang trap upang maabutan si Frost. Nahulog si Vargas sa isang bubong, ngunit sa kabila nito, naabutan niya si Frost at nagawa nitong mahawakan ang kanyang paa. Inatake siya ni Frost at dinisarmahan siya, at nagsimulang maglaban ang dalawa. Ngunit sa huli, natalo ni Frost si Vargas at nakatakas muli sa mga putok ng baril. Kalaunan ay naabutan siya ni Matt, na nagpaputok sa mga mersenaryo para bigyan ng cover si Frost, at ligtas silang nakatakas. Naiinis si Frost sa nangyari, ngunit nang tanungin niya kung paano siya nahanap ni Matt, nabangga sila ng isang van. Dahil dito, napilitan ng dalawa na tumakas on foot, habang hinahabol sila ng mga mersenaryo sa isang gusali. Naghintay sina Frost at Matt para sa mga lalaking naghahanap sa kanila, at nang makalapit na sila, inilunsad nila ang kanilang pag-atake. Mahusay nilang nilabanan ang mga shooter, ngunit sa panahon ng labanan, nabaril si Frost at hindi maganda ang itsura nito. Samantala, nilabanan ni Matt ang kanyang attacker at nagawang mabaril siya sa binti. Inutos ni Matt na malaman kung kanino sila nagtatrabaho. Nang tumanggi siyang magsalita, sinubukan ni Matt na kunin ang mga sagot sa pamamagitan ng pagbabanta na papatayin siya. Samantala, naglakad si Frost pababa sa hagdanan patungo kay Matt, at narinig niya nang umamin ang lalaki na ipinadala sila ng CIA, na iniwan si Matt na hindi makapaniwala at nalilito. Pagkatapos nito, sina Matt at Frost ay sumilong sa loob ng isang pharmacy, kung saan inasikaso ni Frost ang kanyang sugat. Sinabihan niya si Matt na huwag patayin ang mga inosenteng tao at naalala ang nangyari sa nakaraan, kung saan ang isang air traffic controller, na isa ring Black Ops, ay pinabagsak ang isang eroplanong may daladalang whistleblower, at lagi siyang binabangungot nito.
Plano pa rin ni Matt na dalhin siya sa safe house, ngunit ang nanghihina ng si Frost ay sinabihan lang siya ng good luck. Hindi nagtagal, ang dalawa ay nagmaneho na patungo sa safe house, kung saan si Frost ay nakahiga sa may front seat. Si Catherine, na nakarating na sa Paro, ay iniisip na nagtatrabaho na ngayon si Matt kay Frost mula nang sabay silang tumakas, ngunit alam ni Barlow na dadalhin siya ni Matt sa safe house at kailangan nilang pumunta doon. Samantala, huminto sina Matt at Frost malayo mula sa safe house, at nilakad ang natitirang bahagi ng daan. Doon, nakilala nila ang housekeeper na si Keller, ngunit hindi siya pinagkakatiwalaan ni Matt at pinanatili siyang tinututukan ng baril. Inutusan niya si Keller na iposa si Frost sa isang tubo, bago siya nagpasama sa control room upang i-report ang kanilang pagdating. Sa kabilang banda, nakarating na si Catherine sa safe house at nakitang naghihintay na si Barlow doon. Pagdating doon, nalaman niya na nakakuha si Alec ng intel na ibinenta niya naman kay Frost. Nang hindi inaasahan, biglang binaril ni Barlow si Catherine sa gilid ng kalsada. Samantala, sina Matt at Keller ay naghihintay sa safe house, nang sabihin sa kanya ni Keller na pareho lang sila, dahil 10 buwan na rin siyang naghihintay para sa ilang aksyon. Nang marinig ito, saglit na ibinaba ni Matt ang kanyang guard, ngunit bigla siyang inatake ni Keller. Gumanti naman si Matt at inatake si Keller, at ang dalawa ay nalaglag sa may bintana. Ngunit sa panahon ng pakikibaka, ang dalawa ay nagawang masaksak ang isa't isa gamit ang mga tipak ng salamin. Nagkaroon ng malubhang injury si Matt, ngunit itinulak niya ang sarili para atakihin si Keller. Sa huli, natrap siya ni Matt sa isang chokehold, at kumapit sa kanyang buhay hanggang sa mapatay niya si Keller. Kahit nanghihina, pasuray-suray na lumapit si Matt kay Frost, at humingi ng paliwanag kung bakit siya pumunta sa Cape Town. Ipinakita sa kanya ni Frost ang chip, kung saan ibinunyag niya na naglalaman ito ng katibayan ng katiwalian at panunuhol na kinasasangkutan ng CIA, MI6, at iba pang intelligence agencies, na pinagsama-sama sa isang Mossad intelligence report. Sa tingin ni Matt ay kailangan na nilang tumakas, at pagkatapos ay ibinigay sa kanya ang mga susi upang palayain ang sarili. Gayunpaman, iniwan siya ni Frost doon, at hindi pinansin ang mga pakiusap ni Matt na huwag siyang iwan. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Matt at nakita ang sarili na kasama na si Barlow. Sinabi ni Barlow kay Matt na ipinagmamalaki niya siya. Sinabi niya rin kay Matt na pinatay ni Frost si Keller. Ngunit nang itama siya ni Matt, iginiit ni Barlow na si Frost ang gumawa nito at pinatay din niya si Catherine. Pagkatapos ay pumasok si Vargas sa silid, at dito nabunyag na si Barlow ang kanyang employer. Inamin ni Barlow na kabilang siya sa mga nasa file na hawak ni Frost, kasama ang marami pang ibang tao, at inutos na malaman kung nasaan ito. Ilang sandali pa, umalingaw-ngaw ang putok ng baril, at lumalabas na ito ay si Frost, na bumalik para kay Matt. Binunot ni na Barlow at Vargas ang kanilang mga baril at lumabas upang hanapin siya. Nang lumabas si Barlow para tingnan ito, biglang sumabog ang sasakyan sa tabi niya, dahilan para tumalsik siya. Pagkatapos ay pumasok si Frost sa bahay na parang isang multo, pinatay ang isang mersenaryo, bago binaril si Vargas para patayin siya. Pagkatapos nito, bumalik si Frost para kay Matt, ngunit bigla siyang binaril ni Barlow. Sinabi niya kay Matt na nahuli na nila siya. We got him. Ngunit bigla siyang binaril ni Matt. Pumunta si Matt sa nag-aagaw buhay na si Frost, na ibinigay ang chip at sinabi kay Matt na mas mabuting tao siya kaysa sa kanya. Be better than me. Bago tuluyang sumuko sa kanyang mga sugat. Pagkatapos ng insidenteng ito, bumalik si Matt sa CIA headquarters at iniharap ang kanyang report kay Whitford. Binasa ito ng direktor ngunit sinabing kailangan nilang i-edit ito para sa pambansang seguridad, dahil si Barlow ay hindi maaaring panagutin para sa mga gulo, ngunit mabibigyan ng promotion si Matt para sa kanyang mga pinagdaanan. Tinanong siya ni Whitford tungkol sa chip, ngunit ngayong alam na ni Matt na corrupt din si Whitford, itinanggi niya kung nasaan ito. Sinabi ni Whitford na ang sino mang may hawak ng mga file na yon ay magkakaroon ng maraming mga kaaway, kabilang ang CIA, ngunit tumanggi pa rin si Matt na alam niya ang anumang bagay tungkol dito. Sinabi sa kanya ni Whitford na magpahinga ng ilang araw, ngunit bago umalis si Matt, sinabi niya kay Whitford na siya na ang bahala mula rito. I'll take it from here, sir. Sa lalong madaling panahon, ang mga file ay inilabas sa publiko at maraming mga agent mula sa iba't ibang mga ahensya, kabilang si Whitford, ay nadawit at naaresto.
Sa huling eksena, naglakbay si Matt sa Paris at palihim na pinagmamasdan si Anna habang nakaupo siya kasama ang ilang mga kaibigan sa isang diner. Napansin ni Anna si Matt sa kabilang kalye at ngumiti bago siya umalis, at dito na nagtatapos